Yung pinasa, kasi po yung nakikipagsimulan po pagtungkol po sa pagbibigay po ng ikasamang bahagi na ating kinita o inaano. So, small briefing lang po, ano po ba yung tithes? Amen. Sino po nakakaunawa po ng tithes? Amen. Alam po natin na unang panahon pa. Amen. Sa Genesis pa lang, wala pa ang kautusan. Amen. Sa buhay ni Cain at Abel. Amen. Sa buhay ni Noah, meron ng bigay. Nag-aalay na sila sa Panginoon. Amen. Nandun na po yung pagbibigay. So, hindi na po yung 10% eh. Hindi pa nga yung natawag 10%. Sapagkat sobra-sobra pa yung kanilang mga ibinibigay po sa ating Panginoon. So, doon pa lang po kung ating pong babay po rin ang lumang lipat, sa Genesis pa lang, meron ng bigayan. Di pa man din nabubuhay si Levi, di pa man din po nabubuhay si Moises, ay nandun na po at nalulugod na po ang Diyos sa pag-aalay po sa pagbibigay ng ating mga heroes of faith. Amen. Na ating po yung mga napabasa po. Amen. Sa buhay po ni Noah, no? Yung patas-patas po na mga hayop ay patuloy po inaalay sa Panginoon yun. Amen. At lugod na lugod po ang Diyos kapag po tayo nagbibigay. At alam po natin na bakit. Sa kabila lang, alam natin na sa lutong ito ay lahat dito ay pagmamayari ng Diyos. Alam po natin yan, alam po natin yan na pati buhay mo, sa creation pa lang, makikita mo lang lahat ng bagay ay pagmamayari ng Diyos. Amen. Hindi na kailangan ng yaman mo. Hindi na kailangan ng yaman mo. Ng tithes, hindi na kailangan. Pero bakit? Sa buong ng Malakay chapter 2 verse 10, nagigipagsubukan ang Diyos. Nagigipagsubukan ang Diyos patungkol sa tithes. Amen? Bakit po ba yun? Dahil alam po natin na dito sa mundo ang kayamanan ay mandaraya. Sino ba ang priority mo? Yung salita ba ng Diyos? Yung mababasa mo rito? O yung pangangailangan? Yung obedience ba? Nandiyan pa sa'yo? Kapag ba sinabi ng Diyos na ibigay mo ng buong buong yung kasamang bahagi sa aking tahanan. Subukin mo ako sa bagay na ito. Sabi ko naman, subukin mo ako sa bagay na ito. Amen. Tapos kasalukunan ng kanyang maramang na kung hindi ko bubuksan ang dumukama ng langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapalit. Amen. Amen. Andun po eh. Meron bang gagawin? Bibigay ng Diyos. Amen. So bakit? Doon pa lang po makikita na natin kung bakit po nagpapagsubukan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko ng mga natin na hindi ka na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ito makakapaglingkod sa kayamanan at sa Diyos ng sabay. Amen. Hindi naman, kung ating mababasa yung patungkol po sa mayamang binatang na ginawa ng lahat. Amen. Ginawa ng lahat na mapupunti sa mula po sa ikong bata. Amen. Pero nung sinabihan siya ng Panginoon Jesus na ipagpili mo yung mayamanan at pumahagi mo sa may nila. Diba yung lahat mo? Naglakad siya ng katalikod. So ganun po tayo sinusubok ng Diyos. Yung obedience po, kasi yung tithes po, nagpapakita po ng obedience ng ating pagsunod sa Diyos kung ano ba yung gusto niya. Tapos yung offering naman po ay sumasalamin po sa ating generosity. Amen? Kasi yun nga po yung tinuturo ng Bible. Amen? Magbigay ka. Amen. Amen? Ganun naman po yung prinsipyo po ng sinasabi ng Diyos. Kung ano ba talaga yung higit na mahalaga sa puso mo. Amen. Nawala ba? Nawala ba yung tithes and offering sa bagong tipan? Nawala po ba? Hindi. Sa buong ako ng Matthew 20:23, sige pa ng Panginoong Jesus yung mga pare. Meron daw po, kahit po nagbinibigay nila yung kasabong bahagi po ng hindi ako nagkakamali. Kanilang mga langis yata po yun, hindi po nagkakamali. Ay kulang pa po sapagkat meron silang hindi nagagawa. So, nandun pa rin, binabanggit niya pa rin po na meron pa rin isang bahagi ng bayan. At gaya din naman po, sa baba ng bayan.
Amen. Paano nalagutan? Ngayon, nakita nyo na nagbigay yung balo ng 2 na yung kanyang buong kabubuhay. So, ganun niya pinagtiwalaan ng Diyos. Amen. Hindi yung 10%. Amen. Buo niya ang kabubuhay. So, ganun siya nagtiwala sa Diyos. Ganun siya nakita ng Diyos. Ganun ang nakita ng Diyos sa kanya. Amen. So, kung makikita po natin, no, ganun po yung prinsipyo ng pagbibigay. Amen? Pwede naman po hindi kayo magbigay. Pero, huwag po natin asahan na nandiyan yung pagpapala. Na magkakaroon tayo ng pagpapala. Sapagkat alam natin na pag ikaw ang ating mga palad, ay wala tayong matatanggap. Amen? Sapagkat po, yung sinasabi ko ang Biblia. Amen. Noon, mga panahon po, yung kalakalan noon, sa lumang tipan, mga ayaw, tamis. So, ganun po, wala, utopia. So, ganun po yung kanilang kalakalan. So, ngayon po, sa kalakalan natin, lahat ng pangangailangan natin ay nasa pera. Pera. Kapag ka nagtatrabaho, pabili mo sa tindahan, pamasahe mo sa jeep, bus, tricycle, pabili mo ng tubig, pambayad mo ng kuryente. So, doon po umiikot yung ating pangangailangan. So, ano ba yung lubos ng mahalaga? Diyan kasi masusunod ng lubos. Amen. Yung sinasabi niya ba? Yung pakikipagsubukan niya ba sa'yo? Ano ba yung lubos ng mahalaga? Sa'yo. Yung pakikipagsubukan niya sa'yo. Pakikipagsubukan ng Diyos. May kasunod na pangako eh. Andun po yung pangako eh. Kumila ko ay sa ano, kita niyo po, puro lang. Kahit saan dyan, pwede buksan ng Diyos. Hindi lumawan. At ibuo sa'yo. Hindi lang basta pagpapala. Kasi nga na, siksik na hindi kumakaw sa kanila. Amen. So, ganun po yung pagbibigay po na nais at ibigay ng Diyos na sa atin po ay paunawan. Na hindi naman po tayo basta nagpapagay. Hindi naman po basta bibigay. Nandun po yung pagsunod. So, kung ano po yung sinasabi niya. Kung ano po yung paano po niya. Actually, sa pagpapalo ng Leviticus, kung babasahin niyo po, may paano po yung sa pagbibigay. Amen. Hindi po yan binago sa bagong tipan. Wala po nga nabasa na yan po ay nawala. O sinabi ng Panginoon Jesus na tanggalin na. Wala po ganun. Wala po nga nabasa. Amen. Na tinanggal ng Panginoon Jesus ang tithes. Amen. Wala akong nabagay yung pautusan. Pero hindi naman po siya bahagi ng pautusan. Sapagkat nung Genesis pa lang, no? Nandun ang bigayan. Ito ba? Nandun ang bigayan eh. So nalulugod ang Diyos sa taong mapagbigay. At ang pagbibigay ay isang mabuting bagay. Kaya naman po mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na tayo po makapagsubukan sa Diyos. At asahan po natin na ang masaganang pagpapala po ay mapapasa atin. Tayo po magbigay sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon,
ibigay na po. Inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po lahat ay yumuko at i-charge po natin ating mga Panginoon sa ating number para sa Panginoon. Sir, in Jesus, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy mo ng kapal namin, Panginoon, tinataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Sir, Father God, napupulihan po namin. Sir, Father God, sa mga yaman ito, Panginoon, na inilagay na aking mga kapatid, Panginoon, yes, Lord, Father God, alam po namin, Panginoon, na sila po ay nakipagsubukan. Yes, Lord, sa iyo po, O Diyos, sila po ay tumalima, sa iyong panawagan, O Diyos, at alam po namin, Panginoon, na tapat ka sa bawat salita mo, O Diyos, at alam po namin na sila po yung inyong pagpapalain kung nasisikling umaapaw sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Lord, Father God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga perang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang gumalaw ng mga pananalapin ito, O Diyos, yes, Lord, at magamit lamang po ito ng tama, Panginoon, sa iyong bahay pa ng parang Diyos. Ganyan sa pagpapalagan, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mong pinapadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli, sa iyo po ang kulihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.